So, good morning usab sa tanan no. So, importante gud nga alagaan ng kidney kay mao man gud ni siya ang atong kidney or atong mga bato mao ni siyang organ nga kanang nagasala sa mga waste sa tuwang lawas no. So, ang top 2 nga common cause nganong madialysis or magka-chronic kidney disease usually high blood, diabetes no. So, importante nga gina-check na to always atong blood pressure, atong sugar, especially pagka ng mga senior na no kay dira man usually magawas na siya ng mga sakit. Isa pod sa importante nga cause nga magka padaot ang kidney or magka-kidney failure is kanang kidney stones. So importante nga always keep hydrated, iwasan nga dili ma-dehydrate. Dapat iwas po ka sa kanang mga parat na mga pagkaon, mga kanang mga karne, gina-discourage na muna, especially pagtaas nagpreya. So, isa po, another reason is, which is more common now, is kanang pagkumar o kanang mga herbal nga mga tambal o kanang mga pain reliever, no? So, daghan sa itong mga pain reliever kasagaran makadaot sa kidney. So, kung siguro kung in moderation lang or ginagmay lang, pero kung adlaw-adlaw or ginagpo na nga mga dosage ang ginatumar, so pwede ni siya nga makadaot sa kidney. So, diri sa Davao, no, nagadaghan na nga to ang mga dialysis patient, no. So, as much as possible, no, prevention is mas important din siya kaysa sa cure, no, kay daghan na kay tag-dialysis center nga mas makita na to, mas kinasa sa tong city, no. So, as much as possible, we don't want our patient to progress to end-stage renal disease mo ni mga pasyente nga ginadialysis na mo. So kung pwede maagapan siya early, at an early stage, or kung pwede, kung acute, ma-reverse pa ang problem, like pagundang sa pagtumaraning ng mga substance na makadaot sa kidney, pag-control sa blood pressure or pag-control sa sugar, then mas maayo gud nga i-control gud siya early para dili mag-progress. So right now, Doc, di ba, ma-observe natin ay mga info na nagagawas na ang mga bata, ang mga edad karon nga nag-undergo hemodialysis kay nagkabata. Actually, correct na siya, sir, no? So, nagkabata ng mga pasyente nga nag-undergo dialysis kay ang ato ang mga dating mga sakit na makitaan lang nato usually sa mga tigulang or sa mga older patients like hypertension, diabetes, kasagaran makitaan na po nato karon sa mga bata nato nga mga patient, no. Daghan na sa mga 20s or maskin wala pa abot 20s, mga high blood na or tagas ng sugar. So part po dami ang diet na ginakaon nila kanang mga sigikaw mga tamis, no, sigikaw mga parat or mga tambok na mga food. So tinuod din na siya nagkabata na gyud. And sometimes kaning gusto magpagwapo nagatake og kanang mga high protein nga mga substance, mag-increase po na siya sa pressure sa atong kidney nga makalid po na siya to kidney failure kanang mga naga-gym and all, no. So ay angay buhaton na ni Doc, no, advice sa mga tao. So kung sa mga bata, no, mas better good nga kung wala kay problem sa kidney, always keep well hydrated, no. Dapat ang tubig nato nga pag-inom sakto, that is around 2 to 3 liters per day good nga fluid intake. If ever sa mga edad-edaran nato or mga pasyente nato nga taga-sub BP, no, kailangan agad na sila maintenance dapat iwas din sa mga tambok or mga parat kay isa po na sa factor na nagapataas sa ato ang blood pressure. If diabetic, kailangan control po na ato ang diabetes, always nagapa-check up sa doktor para ma-monitor na normal ang sugar, no. Even sa balay dapat naga-monitor po sugar if diabetic, naga-monitor po BP if high blood, no.